Ang buhay ng lalaking ito na nakahandusay sa gilid ng eskinita sa Mandurriao, Iloilo City nitong linggo. Hawak sa leeg ng dambuhalang sawa na nakapulupot sa kanya. Yung ahas natin, sir, was measured 3.5 meters. Nanunuklaw po siya na parang galit po siya. Ay! Nanunuklaw! Ang lagas doon! Abot hanggang leeg ang takot na mga residente ng isang barangay sa Iloilo City matapos ang isang lalaki puluputan sa leeg ng isang malaking sawa. Ang nakakita sa lalaki habang tila nakikipaglaban sa kanyang buhay, si Nora. Ito po yung bahay namin, malapit po dito sa creek. Dito ko po nakita ang lalaki na nakahiga po. Nung sa huli po nakita ko po na may ahas na gumagano. Oh, Diyos ko! Oh my gosh! Nakapulupot na po sa katawan niya po. Ay! Nanuklaw! Tama na, ang lagas doon! Tumalon po ako sa bintana namin, then naghingi po ako ng tulong sa kapitbahay namin. Kinakabahan po ako. Nag-responde kami agad doon. Yung mga tao doon na nag-help para maalis yung ahas. Nanunuklaw po siya na parang galit po siya. Hindi po na nang tinawag ko po na tao. Parang natatakot din po siya na parang mangangagat po. Ilang sarapit na lang! Nanunuklaw po siya na parang galit po siya. Ay! Nanunuklaw! Yung isang residente namin, yung kawayan sa liig ng ahas. Namatay na yung ahas. At nung nasigurado nilang patay na ang sawa, doon pa lang nila nilapitan ang biktima, si Julius Perez, dating dispatcher sa kanilang barangay. May nakita kaming kagat sa portion ng tuhod niya and dito sa arm niya. Immediately, we responded there and no signs of life na. Bagamat wala namang venom o lason ang sawa, ang ikinamatay ng biktima ang matinding pagkapulupot ng ahas sa kanyang katawan at leeg. We presume na due to constriction and strangulation, pag kinoconstrict yung katawan natin, mai-impede yung blood circulation at the same time yung flow ng oxygen sa ating katawan. Ang nature po kasi ng mga ahas talaga ay natural silang umiiwas sa tao. Kapag nasi-threaten sila, nagiging medyo aggressive sila as a way to protect themselves. Kaya siya pumupulupot as a way to potentially kill yung predator nila and escape. Yung lakas niya is concerned though, imagine mo kung ganun kalaking snake, merong very heavy na concrete na nakapatong sa dibdib mo na hindi ka makahinga. Pagdating namin dito, yun nga, nabutan namin na wala na. Nakatabi niya ng ahas, patay na, masakit. Kasi yun lang yung hinantungan ng buhay niya. Si Julius, pinili raw mamuhay ng mag-isa. Sana kung meron akong space nga, pwede paglagyan sa kanya. Hindi sana siya kung saan-saan lang natutulog. Sakit man sir nga makita mo tod mo patay na manog ba lang nakano siya. Kasi nami dubuon ta. Kaya hindi mo kay sapat hindi mo mabalusan. Ang nakadaling sawa sa kanya, pinaniniwalaang nanggaling sa dike na ito sa kanilang barangay na 20 meters lang ang layo sa bahay ni Nora. Pag high tide, lumalabas sila. Kasi merong water flow doon na diki sa amin. Yung sa tubig, yung ganon yung ulo, ganon galangoy. Malakas, may yung mga butkon makalaki. Ay, baw Diyos ko, ang nervyos manimo nga kung gabi, temprano pa kami kapaniraga ni. Tungod nga, hadlo ka man, kasi may sumulod naman bala. Python? May incident tayo way back 2024 na may isang residente tayo na kinuha yung ahas para maprotektahan din ng minsan yung mga tao dyan, baka kung saan-saan pa makapunta. In-endorse natin doon sa DNR po. Pero paanong tila walang kalaban-laban sa lakas ng ahas si Julius, gayong malakas at malusog naman ito? Gabi, bago ang insidente, pumunta pa raw si Julius sa isang lamay. Galing siya ng namatayan doon sa kabila. Tapos gumala papunta doon.
papunta dito sa dike. Sabi-sabi dito na baka na-timingan niya na umahon yung ahas galing sa dike, tapos naapakan niya, kinagat yung paa niya, parang ginantihan niya, pinuluputan siya sa liig. Pero ayon sa isinagawang investigasyon ng pamunuan ng barangay, hindi aksidente ang engkwentro sa sawa. Sa CCTV footage na ito, nahagip si Julius na dumaan sa tapat ng isang bahay pasado alas 4 ng madaling araw. Makalipas ang 2 minuto, muli siyang nakitang dumaan. Pero sa pagkakataong ito, meron na siyang daladalang sawa. Bit niya yung ahas sa kanyang katawan mismo. Parang siya talaga yung kumuha ng ahas at saka dinala doon. Sa tingin ko po, sir, dito, banda, doon lang sa may kahoy na yon, kinuha niya siguro or nakita niya at saka kinuha niya yung ahas. Sinasabi nila na uminom daw siya dyan konti dahil siguro lasing siya. Kaya naisipan niya na ulihin na lang yung ahas, ipagmamayabang niya sa iba. Sana hindi siya naglasing, hindi na niya hinuli yung ahas. Sana buhay pa siya ngayon. Kung sakaling makaengkwentro ng sawa at pupuluputan ka nito sa katawan, ano ba ang dapat gawin para ikay makaalpas? Make sure ilagay mo yung kamay mo, arms mo, or anything at all between you and the snake. So ilagay mo siya along your chest, along your neck. Pigilan mo siya from wrapping around yung katawan mo. You're giving yourself enough space para makahinga ka. Paalala pa ng mga eksperto, ang basta-bastang paghuli o pananakit sa sawa at sa iba pang wildlife, mahigpit na ipinagbabawal. Most wildlife in the Philippines are protected by the Wildlife Act. When it comes to life and death situations, typically justified yung pagpatay sa isang hayop kung may human life na involved. It's an unfortunate truth na medyo tinatry naming tagalan ng stigma dahil ang snakes ay very important sa ating environment. Hindi naman atensyon namin na patayin yung ahas. Wala kaming magawa para maligtas yung kaibigan namin. Dahil sa nangyari, ang pamunuan ng barangay magsasagawa na raw ng regular clean-up. Sa mga kababayan natin sa barangay, pag may nakita kayong, especially yung reticulated python, hindi naman umaatake yan, no? So, i-report nyo kaagad sa barangay para papadala natin ng rescue. Huwag saktan, huwag papatayin. Hindi ko makakalimutan na dinalaan mo kami ng kanin, kahit sabaw lang. Makakain lang yung mga kapatid natin. Hindi mo pa rin kami pinabayaan. Tani nga, undiin ka man. Kung kay Canada, pasensya gid kay why kami sa imo tupad. Isang maling hawak. Buhay ang naging kabayaran sa lingkis ng kapahamakan. Diyos ko! Oh my gosh!